Chinese former NBA center na si Zhou Qi minaliit ang Pilipinas at sinabing Japan at China lang ang lehitimong mga basketball country sa Asia. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So noon may isang kupunan sa Asia ang tinatawag nating Asian Powerhouse Team at ito nga yung national basketball team ng China. Bukod kasi sa tangan nilang may tuturing na best Asian NBA player na si Yao Ming na Hall of Famer na rin ngayon, ay may malawak din na sistema ang mga ito pagdating sa larangan ng basketball. At ang sistema din na ito ay ang naging way upang makapag-feed sila ng maraming mga pure Chinese players sa NBA dahil nga yan sa pagkikipag-partnership nila sa National Basketball Association. Well, alam naman natin kung ano ang meron ng China kaya nagagawa nila ito sa NBA. Even ang mapalaro ang isang ball club nila o national team nila sa mismong preseason game ng NBA ay kanilang nagagawa. Kaya naging elite ang development ng kanilang mga malalaro na naidala nila sa kanilang national team. Dahil dito ay naboost nito ang lakas ng kanilang pambansang kupunan na naging rason upang ikonsidera silang powerhouse team sa ating kontinente. Ito na rin marahil ang dahilan kung bakit tila lumaki ang ulo ng mga malalaro ng China at pati na rin mga fans. Yung tipong dahil sa kasaysayan na nabanggit ko ay sila pa rin ang nananatiling powerhouse team sa Asia at team to beat sa ilang mga Asian basketball event. At isa na nga sa mga patunay dito ay ang isa nilang player sa kanilang national team. Ito nga yung former NBA player na si Zhou Qi. Ayon kay Qi sa kanyang isang interview ay ang China at Japan lang daw ang dalawang basketball country sa Asia. Meaning ay ang China at Japan lang ang malakas na kupunan sa Asia para sa kanya. Kung iisipin ay isang pangmamaliit ito para sa ilang bansa sa Asia na puspusan ng pag-develop ng kanilang mga national basketball team. Makakasabay lang sa kompetisyon sa world stage of basketball tulad ng Pilipinas. Pero kung gano'n ang pananaw niya, wala tayong magagawa dito. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Pero sino nga ba ang sentrong ito? Si Zhou Qi ang sinasabing susunod na Yao Ming noon nang ma-draft ito sa NBA taong 2016 sa kupunan ng Houston Rockets. Pero pagkatapos ng dalawang season ay nawala na ito sa NBA at wala nang iba pang team na kumuha sa kanya kaya't bumalik na ito sa CBA ng China. Kaya basically failed at hindi nito na-reach ang paniniwalang next si Yao Ming. Isa pa sobrang layo naman kung ikukumpara sa stats ni Yao sa NBA noon sa parehong kupunan. Pero tapos na tayo dyan sa nabigong pangarap nito. Dito naman tayo sa tila pagkakaroon ng amnesia ng Chinese center na ito. Taong 2023 ang bangungot ng Chinese national team kung sana'y ang gilas ang naging cause. Una, 2023 World Cup. Parehong walang panalo pero nang magkaharap tayo sa ating parehong last game ay tinalo ng gilas ang China at tinambakan sa final score na 96-75. At sa laban na yon ay 2 puntos lamang ang nagawa ni Zhou Qi. At sa 2023 Asian Games naman, though di nakalaro si Zhou Qi, ay natalo pa rin ng Pilipinas ang kanilang kupunan sa kanilang mismong baluarte at nakuha pa natin ang titulo. Bagay naman na tuluyang na magtatanggal sa titulong pagiging powerhouse team sa Asia ng China. At ngayon since tumaas na ang level ng laruan ng ating pambato na si Kai Sotto at nagkaroon na rin tayo ng mga big men, ay di na lang natin masasabi kung Japan lang at China ang kikilalanin pa rin ng player na ito na basketball country sa Asia.